Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay What a Blessing. Sino pong gusto ng blessings? At ang ating pong text ay mababasa po natin sa Proverbs chapter 10 verse 22. Okay, yung una po ay sa Tagalog ang Biblia. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Ano ko, sino bang ayaw nito? No? Kaya wag kayong maglilib, ha? Okay? At hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Okay? Sabi po sa New King James Version, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Okay? Sabi naman po sa NIV, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Paano nga po ba mag-bless ang ating Panginoon? Okay, para po mas maintindihan po natin, maglagay tayo ng definition of terms. At very obvious po na ang ginamit po doon ay yung word na blessing, di ba? So sabi po sa Hebrew, siya po ay galing sa Hebrew word na beraka, meaning benediction. By implication, prosperity. So it means blessing, liberal, full, or present, no? So, mga kapatid, ano lang, blessing, no? Wala siyang pinagkaiba, pero tandaan niyo po yung word na benediction. Pinakamalapit po siya sa word na benediction. At sa atin po mga kapatid, familiar tayo sa benediction kasi normally po yan ay nagiging blessing ng mga religious leaders at the end ng mga services. Tama po ba? Kung di ako nagkakamali, sa inyo rin po ba? Okay, minsan pag nasa church tayo, o para po sa benediction, tawagin na po natin si pastor o si father or kung sino man po or si pastora or si missionary. At sila yung magre-release ng blessing bago po mag-uwian ang mga umattend nung gawain. Tama po ba? So benediction is an authoritative pronouncement of God's presence and blessing rather than just a petition or request. So ang kaibahan po ng benediction, hindi po ito request. So ito ay authoritative pronouncement. Parang yung pong lingkod ng Panginoon nagre-release ng blessing. Hindi po siya nagre-request. Hindi po siya nagpe-pray na, Lord, pagpalain nyo nga to. Hindi, kinocommand niya yung blessing. And that is benediction. It acts as final commissioning and a reminder of God's grace as believers live a service. So, 'di ba bago mag-uwian po, yung mga taong nag-attend or nag-fellowship, nire-release po yung benediction. At mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan, yung blessing na yan ay malapit doon sa benediction. Okay? So, mamaya po pag-aaralan natin at kunin po muna natin ibang mga terms na dapat nating i-define. Sinabi rin doon na yung blessing doon na binibigay ng Panginoon ay nagbibigay ng nagpapayaman, no? At yung word na rich doon from Hebrew, ashar, meaning properly to accumulate. Chiefly and specifically, it means to grow. Okay, so hindi po siya mga kapatid, hindi siya literally financial or material o pera. Yung pong palang riches no, na binabanggit dito sa kawikaan is meron kang kakayanan to accumulate properly. Ibig sabihin mga kapatid, yung kung ano yung meron ka, dadami yun. Amen? So, hindi siya basta yung parang wala, from wala, tas bigla kang yumaman. So, dito po pala sa originally, no, yung pagkakasulat nitong ating talata ay it is something, it is an ability na kung ano yung meron ka, dadami yun, lalago yun. And that is riches, no? At yung po yung bunga ng blessing na binibigay, particularly dito po sa verse na pinag-uusapan natin. Sabi pa doon, yung word na sorrow, from Hebrew na etseb, meaning an earthen vessel. Tingnan nyo sorrow, pero siya pala ay pottery. Alam niyo yung luwad na ginagawa para sa paggagawa ng mga paso. Alam niyo po yun, ng pottery, ng vase. It is an earthen vessel. So ito po ay yung pong lupa, yung pong luwad na ginagamit sa paggawa ng mga pottery, no? So alam niyo po, dahil po yun ay kailangan lamasin, masahin, pukpukin. So siguro kaya po siya nagamit sa kapanglawan or sa sorrow, sa trouble, sa kalungkutan. Kasi nga po,
ito ay kailangan durugin, putol-putulin, pagbabawasan or ilayo sa iba't dun sa mga kasama niya para mabuo yung isang magandang object. So, yun po yung sorrow, dun pala siya ginamit. So, ano nga po ba yung mga lessons, mga kapatid, na makukuha natin sa pamamagitan po ng pag-identify natin ng mga important words na nandito? So again, what a blessing. Ano nga bang pagpapala itong ating pinag-aaralan? Unang lesson na natutunan ko, mga kapatid, dito ay ang Lord ang source ng mga pagpapala. Amen? Sa Lord po talaga makukuha ang mga pagpapala. At marami pong uri ng blessing na pwede nating tanggapin mula sa Panginoon. Huwag po nating isipin na ang pagpapala lang po ay laging material. So marami po yan. Ang blessing ng Panginoon pwede maging material, financial, physical, lalo na yung spiritual, emotional, mental, and anything pa po na pwede nating maisip. At naniniwala ako, mga kapatid, na pag ang Lord ay nagpala, iyon ay kapaki-pakinabang sa ating lahat. Pero kakaiba po yung pagpapala na pinag-uusapan natin. Okay, kasi ano po yung sabi? Kakaiba po dahil natutunan ni Haring Solomon itong blessing na to na mula sa Panginoon ay nagpapayaman. Nung pinag-aralan natin yung original word, it is about proper accumulation. Ibig sabihin, tamang pagpapalago, maayos na pagpaparami. Okay? So, mga kapatid, lagi nating tatandaan na pag ang Lord ay nagpala, perfect yung blessing na yun. Okay? Kaya pala binanggit dun yung word na rich, no? It makes a person rich ay dahil proper po yung paglago. Okay? So, ito pala yung pagpapala na meron ka na. Halimbawa, ako po, mga kapatid, ang meron po ako ay kakayanan magturo ng salita ng ating Panginoon. So, possible po na kung i-bless ako ng Lord ng particular blessing na to, binibless niya po ako ngayon para po kung ano man yung aking napaghandaan na pagtuturo, palalaguin pa niya habang nagtuturo ako. At mga kapatid, many times ko po yung nararanasan na meron akong ipe-prepare na message, and habang tinuturo ko na siya, alam niyo mas maganda pa yung itinuro ko kaysa doon sa pinaghandaan ko, kasi eventually, no, nung actual na aking pagtuturo, parang merong panibagong wisdom na ibinigay at inimplant ang Panginoon sa akin. Kaya may bago kong naituturo. Itong blessing po na to, it is something that I have already. Amen? I possess it already, pero pinalago ng ating Panginoon. Dahil kung ano yung meron ka, padadamihin ng Lord, patitibayin niya, paghagandahin niya, pararamihin niya. And that is riches. Amen? Pwede pala tayong pagpalain ng Panginoon doon sa konti na meron ka para dumami yun. Nagigets yung mga kapatid yung blessing na pinag-uusapan natin? Amen? Hindi ito yung blessing na from nothing, nagkaroon ka. Uy, blessing din yun, mga kapatid ha. Yung wala ka talaga, tas nagkaroon ka. Pero ito po, it is something that you have, you already have, pero pagpapalain niya ng Panginoon, ibe-bless yan, bibigyan ka ni Lord ng benediction para yung meron ka, lumago pa. Maybe meron ka mga pangangailangan na iniisip mo at tinatanong mo sa Lord kung ano yung dapat mong gawin para ma-provide yun. And maybe ang sagot ng Panginoon, anak, hindi mo kailangan umutang or humingi, kumuha, o nakawin pa to. I want to bless you from what you already have. And God blesses, mga kapatid. Kung talent ang meron ka, isurrender mo sa Panginoon yan. Kung ang meron ka lang, mga kapatid, ay meron ka ng konting pera pero tamad ka naman, o di yung katamaran naman ang kailangan mo i-deal at isurrender sa Panginoon. Baka maybe, nakatapos ka na pala ng pag-aaral, ibig sabihin, mga kapatid, ang hirap din mag-aaral. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, meron kang kakayanan na lagpasan yung mga challenges. Kaya alam nyo, ang pag-aaral hindi lang naman yung pagkuha ng titulo, also a training para matutunan natin na yung thesis ang hirap-hirap no, pero nalagpasan ko. So ibig sabihin, merong mga challenges sa buhay natin na kaya mo palang lagpasan. Pero baka po nagiging negative ka ngayon na hindi ko yan kaya, wala yung mangyayari. But ngayon, mga kapatid, maybe God is telling you through His Word, no, na merong direksyon na itinuturo sa iyo ang Panginoon. Okay, ano pa po yung mga ibang lessons? So sabi ko nga, kakaiba tong blessing na to kasi ito yung nagpapayaman sa taong pinagpala.
ng Diyos. Pero wala itong kasamang sorrow. Pure na positive ang impact nito sa taong pinagpala ng Diyos. Minsan, yung sobrang yaman ay nagpapasama sa tao. Tama po ba? Minsan may mga pagpapala na may downside eh. Okay, ang dami mo nga kinakain ngayon, nakakabili ka na ng mamahaling kape, nakakabili ka na ng milk tea, ng kung ano-anong brand, nagka-diabetes ka naman dahil kayang-kaya mo nang kainin 'yon. So, ito yung sinasabing blessing ng Panginoon na itong blessing na to wala daw kasamang harmful elements. So talagang pure na positive ang magiging impact nito sa buhay natin. O di ba ayaw niyo po ng pagpapalang to mga kapatid? Ay nako, talagang kapag naintindihan natin kung ano talaga yung pagpapala na to, lahat tayo gugustuhin natin ito. And later on mga kapatid, sa end ng ating pag-aaral, ipag-pray natin to sa Panginoon. Lord, gusto namin ng ganyang blessing. At kung merong po yung paraan kung paano namin makukuha, Lord, teach us. At halayaan po natin na itong word na to ay maging stepping stone para dun sa blessing po na yon. So ang sorrow na tinutukoy dito, di ba pinag-aralan natin, yung sorrow ay earthen vessel. Pag doon nag-bless ang Lord na nag-blessing na nagpapayaman do sa tao, wala daw additional painful toil. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So mga kapatid, dito ko naiintindihan na ang blessing na ito, pag binigay ng Diyos sa taong pagpapalain niya, hindi na niya kailangang pagtrabahuhan o pagpaguran pa. Nagets nyo? So, yung blessing, kapag itong taong to, biniles ng Lord na ganito, okay, kung ikaw ay marami ka ng pinagtrabahuhan, ito pagpapalain kita. At itong pagpapala na to, hindi mo na to pagtatrabahuhan. No additional painful toil. Wala nang masa-masa. Wala nang putol-putol. Wala nang sunog-sunog. I-enjoy mo na lang yung blessing na to. O di ba ang sarap nun mga kapatid? Ito yung blessing na galing sa Panginoon at it is something na hindi bago sa atin, kundi meron na tayo nito, maybe kaunti lang, kasi pinagsisikapan natin, tapos pinagpala ng Panginoon yung konting meron, dumami. At nung dumami na to, mga kapatid, nandun na yung stage or ng blessing na hindi mo na to pinagpapaguran. Ine-enjoy mo na lang. So mga kapatid, meron palang ganong blessing ang Panginoon na ibinibigay. So again mga kapatid, wag nating limitahan yung ating isip tungkol sa pera lang. Isipin natin na itong blessing na to, hindi to dapat nagbibigay ng negative impact. So kung meron man tayong mga pagpapala, yun yung gusto kong blessing, yung hindi ko na pagpapaguran. Baka kaya po wala pang binibigay o hindi binibigay sa atin ng Panginoon. Baka makakasama kasi sa atin yun. Amen? Baka kasi pag binigay sa inyo ng Panginoon ay lalo ka nang maging tamad talaga. Pero dito po sa pagpapalang ito, hindi po ito pagpapala sa taong tamad no? Kasi, tingnan nyo po no additional painful toil. Ibig sabihin mga kapatid, yung taong pinagpala ng Panginoon, sapat na yung kanyang mga naging painful toils. Ang ibig sabihin po, itong taong pinagpala ng Lord, hindi po ito tamad. Pinagpala na siya dun sa pinagtapatan niya. So itong pagpapala na ito ay hindi ito ibinigay dun sa taong walang ginagawa tapos pinagpala na. Okay, pero pwede po yan nangyayari po yun kasi may mga kwento po ako naririnig na ganun. So hindi ko po alam kung anong verse ang pwede kong i-relate doon. Pero dito sa pinag-uusapan natin, sabi doon, no additional toil. Ibig sabihin, meron na siyang toils, meron na siyang mga pagsisikap na nagawa at doon siya pinagpala ng Panginoon. Okay, tandaan po natin yung blessing na binanggit doon ay same sa benediction. Ano nga po ulit? Ang benediction ay authoritative pronouncement. Hindi po siya request hindi na po siya prayer. So ibig sabihin mga kapatid, itong blessing na to ay hindi na po ito bunga ng request ng Lord. Sige na po, i-bless mo na po ako rito. Hindi na. Kino-command na to ng Panginoon. Amen? So tanda ulit natin na ibinibigay yung benediction after ng service o ceremony. Ito yung gusto kong sabihin mga kapatid So naniniwala ako na itong blessing or yung benediction na pinag-uusapan natin na walang kasamang sorrows
ay ibinibigay ng Lord sa mga tao na after ng kanilang tapat na pagsisikap dun sa anumang meron sila. Parang ganito mga kapatid, sa mga magulang na talagang nagsikap, nagtapat na ang kanilang mga anak ay napag-aral nila, di ba? Then later on, yung kanilang mga anak, naging hindi lang sila nakapag-aral, naging mabuting mga mamamayan sa ating community at nagkaroon sila ng magandang trabaho, magandang buhay. At darating yung mga time, yung mga magulang nila na wala ng lakas, hindi na kaya magtrabaho, dumating na yung time na yung kanilang mga anak na pinasan nila noon, sila naman ang pumapasan sa kanila. Isang pagpapala na galing sa Panginoon, hindi siya mula sa wala kasi pinagsikapan na siya nung taong yun. So anong gusto po nating pag-usapan mga kapatid? Ito palang blessing na to. Naniniwala ako na nagpapayaman, no? Nagpapayaman at walang kasamang sorrow, walang kasamang trouble, walang kasamang additional toil. Naniniwala po ako na ibine-bless ito ng Panginoon doon sa mga taong talagang, alam yung gumaraduate talaga sila at nag-graduate sila doon sa pagsisikap na yun dahil nagpagtapatan nila yung kanilang mga ginagawa. So kapag dumating na yung time, anak, alam ko na, nakita ko na, talagang hanggang dyan na lang yung kakayanan mo at nagawa mo na, ginamit mo yung potential mo up to the fullest. Now, let me bless you. Hayaan mong ako na ang mag-extend ng mga bagay na hindi mo na kayang gawin. So mga kapatid, paano po natin hinahandle yung mga bagay na meron na tayo? God sees, tandaan natin na ang Panginoon ang nakakakita, ang Panginoon ang nakakaalam, at ang Panginoon ang nagbe-bless. So mga kapatid, wala tayong maitatago sa Panginoon, ha? So walang nalilihim sa Diyos, alam niya kung anong blessing ang nararapat para sa atin. Wala pa man sa atin yung blessing na gusto natin, mga kapatid, be a blessing na. Maging blessing na tayo. Una sa Diyos at una sa mga tao. Kasi minsan ganun tayo, Lord, sige, basta i-bless mo ko. Promise, ganito yung gagawin ko. Ito yung narinig nyo na to maraming beses sa akin. Ito yung challenge ko sa inyo. Maging blessing na tayo. Huwag nating antayin na pagpalain tayo ng Panginoon bago natin gawin yung mga ipinapangako natin sa Panginoon. Dahil walang nalilihim sa Diyos at merong tamang time ang Panginoon para i-bless niya tayo. At yung blessing na pinag-aaralan natin, what kind of blessing? It is a blessing that beyond our expectations.